Hey, God's morning po mga kapatid. Today it's Friday at ngayon po araw na ito, January 23, 2026 ay bago po tayo tumungo sa ating God's morning. Nais lamang po namin ramay po sa pamilya ng ating kapatid na si Sister Angel na sa pagpanaw ng iyong nanay ay nais naming makidalamhati at magparating ng aming pakikiramay sa iyo at sa iyong buong pamilya. At ngayon po mga kapatid, sa ating talakayan, tayo po ay tutungo sa ating talakayan mula po dito sa Romans chapter 8 verse 1. At ngayon po araw na ito ay pamagatan natin ang talatang ito na Christ Jesus set us free from condemnation. At ngayon pong araw na ito ay uli tayo ay sasamahan ng aking partner para po sa pagbabasa at pangunahan po tayo sa pananalangin para po sa aral na ito. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 8 verse 1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umagang ito upang samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sa aming pong mga matututunan ngayong umaga, samahan mo po kami, Panginoon, na pag-aralan at may aming isipamuhay ang bawat matutunan namin ngayong umagang ito. At ang lahat po ng ito ay amin di maipamahagi sa aming mga makakasama, sa aming mga kasalamuha, sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sa walang sawang pagmamahal at pag-intindi mo sa bawat isa sa amin. Mihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At ang lahat po ng ito ay aming iniaalay sa iyo. At humihingi rin po kami ng guidance, Panginoon, upang pangunahan mo kami sa aming maghapon. At ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon, ikaw nawa ang makita sa aming mga sasabihin, sa aming mga gawa, at sa aming mga ikinikilos at iniisip. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. So isang mapagpalang umaga at God's morning ulit sa ating lahat. At sabi nga po dito, basahin ko ulit sa Amplified Version. Therefore, there is now no condemnation. It means no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin po nito, who believe in Him as personal Lord and Savior. Kung ikaw ay naniwala na, nanampalataya sa Panginoon, ito ay para sa iyo. At kung hindi pa, may pagkakataon pa upang tingnan at tanggapin ang handog na ito ng ating Panginoon. At dito po sa Aklat ng Roma, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga unang Kristiyano noong panahong yon at para sa ating lahat sa ngayon upang linawin kung paano natin matatanggap ang kaligtasan. Paano nga ba natin mararanasan ang kaligtasan ito na ibinigay sa ating Panginoon Diyos. Sa unang 7 kabanata ng Roma, ay pinaliwanag doon ni Apostol Pablo na ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkulang sa karangalan ng ating Panginoon Diyos. At yan po ay matutunghayan natin doon sa Romans chapter 3 verse 23 at ito po sinasabi doon. Sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga, everyone's shortfall. Lahat ay nagkasala. Even kahit ng panahon na yun.
at nagkulang, hindi nakapantay sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga ipinaliwanag din niya na ang batas ni Moses ay nagpapakita sa atin ng ating mga pagkakamali. No? Ngunit hindi natin kayang maligtas o iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang batas na ito. Maraming tao noon na kahit ngayon ang nag-iisip na kailangang magpakabuti para tayo ay tanggapin ating Panginoon Diyos, no? Kaya nga malimit nating na ano yan na uh, mapapunta yan sa langit. Ang basihan ng tao sa ngayon ay ang kanyang gawa o ang kanyang kabutihan. Ang sasabi nga minsan ay yan ay papunta sa langit. Bakit? No, kasi napakabuti niyan, no. Pero tandaan po natin, sabi nga lahat tayo ay nagkasala. Pero kung ang basehan mo ay si Kristo, nakakasigurado ko mapupunta ka sa langit. Kasi nga po, doon mismo sa una nating talata, everyone shortfall. Sabi nga, kung wala sa iyo si Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, you will be shortfall. Kaya nga, dito sa ating aral na ito ay nagpapatungkol sa atin that for Christ there is no condemnation. Kaya nga pagdating dito, no, sa kabanatang ito, no, ng bagong pasimula, ito po yung sabi nga ay hatid ni Kristo. Ito ang puso ng aklat ng Roma, no, kung saan dito po ay binibigyan diin na ang kaligtasan ay galing mismo sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. Kaya nga po ito ay nagbibigay ng liwanag. Ulitin ko po doon sa talata, therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Kaya nga po, sa panahong ito ni Apostol Pablo, maraming mga bagong Kristiyano ang nahihirapan pa rin sa guilt at takot at iniisip nilang baka hindi pa rin sila sapat sa kanilang pagiging mabuti o baka maparusahan pa rin sila. O kaya tinanong natin, no, kung ilang percentage mapupunta ka sa langit. Parang minsan iba sasabihin 90, 80, 70. Dapat 100%. Kasi dapat sinisigurado mo, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Hindi dahil sa nagkakasala ka pa, kundi dahil nananahan ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Kaya nga kapag nagkakasala ka, alam mo na nandito ang Panginoon Kristo, you repent at humihingi ka ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang kalakasan o anumang kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa kaya mapagtagumpayan. Doon tayo nananahan kay Kristo. Kaya nga po ang mensaheng ito, ng talatang ito, ay isinulat para bigyan tayo at ang mga panahon na yun ng katiyakan na sabi nga ay konektado para sa pangakong ibinigay nito ng ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga 'di ba do sa John 3:18, ano ho? Ano po sabi doon? John 3 verse 18. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay, so malinaw po doon na sinasabi, ang sino mang nanampalataya sa ating Panginoon Kristo ay hindi nahihatulan. Subalit, ang hindi raw nanampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas ay nahatulan na. Kaya nga, yun po ang basihan, hindi ang ating mabuting gawa. Kaya nga, dito, ating huyagin, ating pag-aralan, ating pagbulay-bulayan ang talatang ito ng Romans 8 verse 1. Ano nga ba ang ibig sabihin ng condemnation? O sabi nga ay, sa Greek word ay katakrema, ano ho? O katakarema, ano ho? Sa salitang ito ay, sabi nga ay guilty, verdict, o parusa na nararapat tanggapin dahil sa ating mga kasalanan. No, ayon po sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Sabi nga doon, di ba, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through
our Lord Jesus Christ. Kung tinanggap natin, natin siya, excuse me po. Okay, the word na kamatayan dito sa ating tinatalakay na ito ay yung tantanos, no, sa Greek word. Ito po ay hindi lamang physical, kundi paghiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, yung kamatayan na yan ay dahil yung pagsuway natin sa ating Panginoon Diyos. Yung kamatayan na yan dahil sa hindi natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan yung paghiwalay natin na siyang tunay na hatol ng kasalanan. Bakit walang condemnation ang mga ang mga tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo? Ang sagot ay nasa salitang in Christ Jesus. Sabi doon, in Christ Jesus. No? Doon po sa talatang ito. Noong ipinangako ang ating Panginoong Hesus sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan. Kahapon po napag-aralan po namin yung Genesis 15. At doon po mapapansin po natin doon ay ang mga hayop, ang baka, kalapati, ang lamb at ang ibon ay hinahati sa gitna. At doon dumadaan ang bawat covenant. That is Abrahamic covenant na ipinapakita na ito ay ang pagtipan o ang tipan ng ating Panginoon Diyos o ang covenant ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ito yung berit, tinatawag na berit sa Hebrew word. Ito yung covenant. At ang berit na ito ay nagpapakita noong dumating ang Panginoon Diyos sa tipan na yon habang si Abraham ay natutulog. At ito yung tinatawag na Shekinah glory. Ito yung presensya ng ating Panginoon Diyos na siyang katulad din po nito ng Romans 8 verse 1. That for God, or for Christ, there is no condemnation. Dito po, nung ipinangako po ang ating Panginoong Hesus, binayaran po niya ang ating kasalanan. Kasalanan naan? Kahit nung nakaraan, ngayon, at sa hinaharap. Ibig sabihin, kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang lahat ng iyong kasalanan ay binayaran na niya. Yesterday, today, and forever. Tinubos niya tayo. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang kabutihan at kaligtasan ay naging sa atin na rin. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ayon nga po doon sa Colossians chapter 1 verse 22. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa ganon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Amen. So dito ho, napakalinaw na sinasabi. Tayo ay, sabi nga ay, bagamat inakusahan, bagamat nagkasala, bagamat nagkakasala, bagamat marumi, ay inabilin na walang sala sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Kristo bilang handog ng bahid, walang kulang sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay naging kaibigan, nakaharap. At katulad nito sa panahong ito, sabi nga, hindi man tayo karapat-dapat, pero dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, nakapaghahayag po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi dahil ito sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon Diyos at sa biyaya ng Diyos na ibinigay lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kahit ano pa ang ating gawin, kung hindi naman talaga yan ang kalooban ng Panginoon Diyos, wala pong mangyayari. Tulad ng binabanggit natin sa talatang ito, for God there's no condemnation. Tandaan po natin, wala na po tayo sa ilalim ng batas, kundi na sa ilalim na po tayo ng biyaya ng Panginoon Diyos. Hindi yan sa sistema, kundi yan nandun yan sa puso mo, kung paano mo ito ginagawa. Ano pa man ang gawin mo sa iyong pananampalataya, ano pa man ang performance na iyong gawin, it's nothing compare to the heart na nasa iyo. Sino ba ang nasa iyo ngayon? Si Kristo ba? Sabi sa atin ang Romans chapter 6 verse 14.
Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Okay? There's no verdict at all. Dahil nabubuhay na tayo for the grace of God. Kaya nga mga kapatid, ang katotohanan ito ay hindi lamang isang theory. Ito ay may malalim na epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nawain po natin ito na hindi na tayo kailangan mabuhay sa takot o guilt. Minsan, iniisip po natin na hindi tayo sapat o baka hindi tayo pinatawad. Ngunit malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tapos na ang paghukom sa atin. O sabi nga, lagi na nating narinig na tetelestai. No, it is finished. Ang kalayaan natin mula sa kondemnasyon ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Kundi ito'y batayan para mabuhay ng tama at may pag-ibig sa ating kapwa. Sabi nga sa atin, ating Panginoon Kristo sa Matthew 7, verse 1 and 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Amen. Bago mo ichismis ang iyong kapwa o bago mo tingnan ang buwing ng iyong kapwa, alalahanin mo muna ang talatang iyon ng Matthew 7 verse 1 2. Dahil kung ano ang paghatol mo na ginawa sa iyong kapwa, ay siya rin gagawin ng Diyos sa iyo. Kahit na tayo ay pinatawad, hindi ibig sabihin na maaari nating husgahan, siraan, o saktan ang iba. Minsan, na-abuse din ang word na ito. Pero lagi nating tatandaan, hindi po ito lisensya para gumawa tayo ng masama o mag-isip ng masama sa ating kapwa. Remember, Genesis chapter 9, verse 6, we are the image of God. Tayo ay imahe ng ating Panginoon Diyos. At ang bawat tao na nakikita natin, imahe ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon at ang bawat tao na tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, nabubuhay ang Espiritong iyon na parang iisa ang sinasabi, may kakaiba akong naramdaman. Because that is the Spirit of God. That is the image of God. At huwag nating gamitin ang kalayaan bilang dahilan para ipamalas ang masamang pagnanasa natin. Galatians chapter 5 verse 13. Galatians chapter 5 verse 13. Mga taga-Galatia. 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. Okay, sa ating pagkilos, nandyan ba yung pag-ibig? Nandyan ba yung purpose ni Lord? Sabi nga, may biblical precedent ba yan? Yan ba inaayon talaga bang there is a rhema word of God or there is a conviction from God bago natin gawin ang mga bagay? Kaya nga, ang katapat ng condemnation ay conviction. If ang buhay natin ay nandun sa condemnation, malinisi, kaya natin ginawa, ibig sabihin wala ka sa presensya ng Diyos. Pero pag ito ay ginagawa mo because of the conviction, malinaw na pinagagawa ito sa iyo ng Panginoon, may lakas, may pag-ibig, may rest, may peace. Yan po yung bunga ng Espiritu. Kaya nga makikita, sabi lagi sa atin ng Panginoon, test the Spirit. Ano nga ba ang bunga, no, ng ating kaya nga po sa bawat mga nagpapahayag, malalaman niyo yung bunga ng bawat pahayag at bawat salita ng bawat tao na nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil the fruit of the Spirit, sabi nga, you cannot lie, no? You cannot lie, no? If someone is talking, no? You ask for the Spirit. Check the Spirit. Ang bang Spirito na nandoon at nakapaloob, no? Sabi nga,
Even kahit na we cannot judge them accordingly, you can discern kung totoo ba talaga o hindi ang sinasabi ng bawat namamahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po dito, huwag natin gawing lisensya, no? O gawing kalayaan na kung minsan ay ginagamit na manipulation ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi natin dapat ginagamit yun, kundi gamitin natin to glorify Him, to praise Him. Dahil ito po ay regalo mula sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Kahit gaano pa ano pa ang pagsisikap na gawin natin. At ang kalayaang ito ay ibinigay sa atin dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon na tagapagligtas. His name is Yeshua HaMashiach, the Lord Jesus Christ, the Anointed One. Yan po yun, Yeshua HaMashiach. That is the name na kanyang pangalan. At ang salitang regalo sa kontekstong ito ng banal na kasulatan ay hindi katulad ng mga bagay na kaya nating bilhin sa grocery, tindahan, mall. No? Hindi po natin kaya, hindi natin makikita po yan doon. No? Parang sabihin natin, kaya nating bayaran o bigyan natin ng kapalit na bagay. Ito pong kaloob na ito o tinatawag po sa Greek word na charisma, no, na ibinigay ng ating Panginoon Diyos o charis na ito na ay walang kapalit. Hindi natin kailangang pagtrabahuhan, pagpaguran para makuha ang bagay na ito. O sabihin natin, karapat-dapat tayo bago ito matanggap. Hindi po. Sabi nga po sa atin, di ba? Lagi na rin natin itong nababasa. Pero basahin pa rin ulit natin. Ano nga ba ang biyayang ito o grasyang ito, na kalayaan na ito na ibinigay sa atin? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Amen. No, bakit hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan? Kasalanan ay hindi lamang maliit na pagkakamali. Sabi nga, maliit o malaking pagkakamali, parehas yan. Sin na pwedeng ibayad o bayaran natin sa pamamagitan ng pagiging mabuti natin o ang ating pagdarasal ay mahaba, madami. Hindi ho ganon. Ito po ay, sabi nga, ay paglabag sa batas ng kalooban ng Diyos. Pagka sinuway natin ang Panginoon Diyos, kasalanan na yan, na siyang pinakamataas ng batas ng langit. Kaya sinasabi sa atin ng Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating mga kasamaan. Amen. Diba? Sounds familiar? O sounds to be reflect? O nga, no? Ginawa ko pala yun. Ibig sabihin, kahit ang pinakamabuting gawa natin ay may bahid pa rin ng kasalanan. Kaya hindi nito kayang linisin tayo o gawin tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pinatawad o binigyan ng kalayaan dahil tayo ay espesyal o mas mabuti kaysa sa iba, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at ayaw niyang mawala tayo. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po, sa ating buhay, kung tayo man ay lisanin ng mundong ito, maging tatak sa isipan natin na hindi tayo lumisan dito sa mundong ito dahil sa mabuting nagawa natin, kundi dahil sa si Kristo ay nasa atin o tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, sinabi, di ba, sa John 3 verse 16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Paulit-ulit na nating naririnig ang tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Siya ay 100% na tao at 100% na Diyos. At ang ating Panginoong Jesus na ito ay ang tanging kabayaran na sapat para sa ating mga kasalanan. Siya, si Kristo, ang Diyos na naging tao, namatay sa krus para sa atin at muling nabuhay para patunayan na tapos na ang hatol sa atin. At ito rin po ay nagbibigay ng lakas para mabuhay ang bawat isa ng may layunin at purpose sa ating Panginoon Diyos. Ito ang mabuhay ng tama. Kapag alam nating tayo ay pinatawad at tinanggap, hindi tayo nabubuhay na ngayon para takasan ang parusa. Diba? Pag kami sa naglilingkod, ba't mo ginagawa yan? Ayoko kasing mapunta sa impyerno. Di ba, misa? At misa, pinapanakot na natin, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Ano? Alam nyo, that is black propaganda evangelism eh. Marami po ang tumanggap sa Panginoon dahil sa natakot sila sa impyerno. Pero tandaan nyo, pag ang tao tinanggap nila ang Diyos dahil mahal sila ng Diyos, hindi na po yan mawawala. Magiging tama ang paglilingkod nila. Dahil pinatawad tayo, even we are sinner. Romans 8 verse 15. He loves us even we are sinners. Ganun ang Panginoon. Kaya nga, tulad din na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Yan po yung sinasabi natin. Huwag nating gawing ipanakot ang kasalanan ng ibang tao na tinitingnan natin para sa kanyang buhay. Hindi ipaalala natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa man ang ating nakikita sa kanila. Kaya nga, diba, dito sa ating huling binasang talata, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, hindi na tayo hinasgahan sapagkat tayo hindi nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Kanya. Sino po yun? Sa Kanya na namatay sa krus at muling nabuhay para sa atin. Ito po yung katiyakan ng tunay na biyaya ng Diyos. Hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay upang ang sino mang nanampalataya sa Kanya. Kaya nga tayo tinawag na tagasunod ni Kristo. Christ followers. Tandaan po natin, binigyan tayo ng lakas na magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga kung meron tayong mga pagsubok, ba't nawala ka na sa paglilingkod? Wala. Meron akong pinagdaanan. No, sabi nga, daanan mo lang. Huwag mong tatambayan. Huwag kang tihinto. Kundi magpatuloy ka sa Panginoon. Ang pagkakamali ay parte ng buhay ng isang tao upang makita natin ang kalooban ng Diyos. Pero yung mamuhay sa pagkakamali at kasalanan, ibang usapan po yan. Kaya nga, ang katatagan ay binigay sa atin ng Panginoon Diyos upang itama tayo. O ang salita ng Panginoon Diyos ay upang itama tayo. Kaya nga po sa mga Bible study, natututunan po natin ang mga bagay na yan. Kaya nga again, parang sirampla ka ulit tayo. Umattend ka ng Bible study. Huwag mong gawing dahilan ang iyong sitwasyon. Galatians chapter 2 verse 21. Galatians chapter 2 verse 21. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Amen. Sabi nga doon, kung sa pagsunod lamang natin, walang kabuluhan.
tandaan po natin, ginawa tayong matuwid ng Diyos at si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. At para sa atin ay muling nabuhay at siya'y naging ating tagapagligtas. At yan po ang sinasabi sa atin ng ating talata ngayon. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. At sa akin pong pagtatapos, no, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng ating pinag-usapan ngayong oras na ito tungkol sa Romans chapter 8 verse 1, may isang simpleng mensahe na dapat nating dalhin sa ating puso at isabuhay bawat araw. Sabi doon, therefore, there is now no condemnation now for those who are in Christ Jesus. Hindi ito basta-basta salita o theory lamang. Ito ay katotohanan mula sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo kailangan mabuhay sa takot at hindi o sabihin natin hindi tayo sapat o sa guilt na hindi tayo mapapatawad. Tandaan po natin, ang lahat ng ating kasalanan, nakaraan, ngayon at hinaharap ay binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At sinabi nga dong, tetelestai, ang paghuhukom sa atin ay tapos na. Tandaan, hindi natin ito o hindi tayo karapat-dapat o hindi natin kayang bayaran ang bagay nito kahit gaano pa tayo magsikap. Ito ay regalo mula sa ating Panginoon Diyos. Ibinigay sa atin dahil sa kanyang walang katapusang pag-ibig at kung bakit tayo nagmiministeryo ay bunga ng pagmamahal na ito. At ang tanging kailangan nating gawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus bilang ating personal Lord and Savior. At dahil tayo ay libre na mula sa kondemnasyon, no? Hindi tayo dapat gumamit ng kalayaan na ito para gumawa ng masama, kundi para mabuhay ng may pag-ibig, kapatawaran sa kapwa, at ibahagi sa iba ang magandang balita na meron tayong pag-asa at kaligtasan sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, yakapin natin ang katotohanan ito. At maaari ba nating ulitin sa ating sarili? Ako ay pinatawad. Ako ay tinanggap ng Diyos. Si Kristo Jesus. Walang kondemnasyon para sa akin. Okay. Mga kapatid, maging matatag tayo. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians 15:58, maging matatag at hindi kayo mawawalan ng pag-asa. Manatili kayong matatag sa lahat ng gagawin ninyo at magsikap kayo ng gusto. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At dyan po tayo magtatapos at ngayon naman tayo dadako sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, napakaganda po nitong ating napag-aralan sapagkat nalaman po natin na kahit anumang kasalanan ang ating ginawa ay mapapatawad tayo ng Panginoon kung tayo ay buong pusong hihingi ng kapatawaran sa Kanya. Kung ano man po yung mga bigat na pinagdadaanan natin or di po ba minsan gumigising tayo sa umaga, minsan ang bigat ng pakiramdam natin kasi iniisip natin yung mga kasalanang nagawa natin kahapon o mga nakaraan. Ito po ay nakakapagpabigat ng pakiramdam kung hindi po natin i-confess o sasabihin, ipapanalangin, hihingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito po ay napakabigat dalahin. Ito ay nagiging stress sa atin. At maaari po tayong magkasakit kapag palagi nating iniisip. Napakabigat po ng pakiramdam kapag lagi nating sinasabi na yung mga kasalanan natin ay hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kahit gaano po kalaki ng kasalanan na nagawa natin, kayang-kaya po tayong patawarin ng ating Panginoon kung buong puso tayong hihingi ng kapatawaran at hindi na natin gagawin pa ang mga kasalanang yun. Sapagkat yung mga kasalanang yun ay binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya wag na po nating balikan or wag na nating tambayan yung mga problema ang ating pinagdadaanan sapagkat ang Panginoon na po ang may pasan noon. Nabayaran na po ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya wag na po tayong bumalik
sa mga dati nating ginagawa na nakakapagpabigat ng ating kalooban. Dito po ay hindi po ibig sabihin nito hindi na tayo pwedeng magkamali. Ang ibig sabihin po nito, binigyan tayo ni Jesus ng libreng pagpapatawad. Hindi dahil sa magandang mga bagay na ginawa natin, kundi dahil sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat napakadakila po ng pag-ibig na binigay sa atin ng ating Panginoon at ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para lang sa kasalanan na hindi naman ginawa ng kanyang anak. Ginawa po nating lahat yon. Kaya po wag po tayong padaig sa kaaway, naandyan lang po ang kaaway sa paligid natin. Kung tayo po ay mananatili sa presensya ng ating Panginoon at tayo ay palaging nagbabasa ng Biblia, paulit-ulit din po sinasabi na manahan po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nagmahal sa atin ng hindi po natin hiningi yung pagmamahal na yun, kusa niyang ibinigay sa atin. Kaya po, wag tayong manahan sa sarili nating karunungan sapagkat humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Palagi po tayong humingi ng kapatawaran kung tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan. Kaya ngayong umaga po, hayaan nating bitawan ang bigat ng nakaraan, tanggapin natin na tayo ay pinapahalagahan at pinatawad na. Magsimula tayo sa araw ng may kalayaan, hindi na tayo hinahatulan kundi handang mabuhay na may pag-ibig at kabuluhan para sa Diyos at sa iba. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Hey, praise God. Salamat sa iyong reflection. At ngayon tayo tutungo sa comment section, no? At nandito sa ating unahan, no? Sa pangunguna ni Kuya Chris, no? Artillaga. At syempre, pagbati rin natin dyan kay Ate Marta, kay Nanay Gori, no? At isang mapagpalang umaga sa inyong buong angkan. Yan. Sa Benaluz, Malasmas, Silang, Artillaga, sa inyong mga anak, mga manugang, apo o pamilya, lahat po dyan. Ano? At sinundan po tayo ng Pamilya Dalangin dyan sa Villa Escudero. Kasama po natin si Ate Lisel. At yan, kasama rin po natin yan kagabi sa Bible study kahit na parang tila masama ang pakiramdam. Siya po ay nakasama pa rin po natin sa bawat gabi ng Bible study natin. At purihin ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, no? Sister Lisel, at pagbati natin sa buong Dalangin family, dyan sa iyong asawa, kay Kuya Hector, no? At sa lahat dyan, no? Sa iyong buong pamilya, sa inyong mga anak, no? At sa lahat-lahat. Yan. At kasama rin natin ang ating kapatid, kamanggagawa, mula sa Telluric Church dyan sa Pila, Laguna. Kasama po natin si Pastor Eds Rona, at sabi nga niya ay blessed day. Yes, amen, Pastor Eds, no? At malapit na po ang anniversary nila, February 28. At yan. At kayo naman po ay kasama rin po natin si from Bacolod City, ay kasama po natin ang ating kapatid, ang aking Kuya George, at pagbati natin sa buong Pios family, sa iyong mga anak, mga apo, ayan, at mga manugang, yan. At yan, kasama rin po natin ngayon ang aking inaanak, yan, si si Janessa at si Tyrone Azucena. Yan, isang pagbati sa inyong mag-asawa at kagalakan. Araw-araw din nating nakakasama dito sa God's Morning. Purihin ang Diyos sa inyong buong pamilya. At yan, syempre pagbati na rin natin sa aking kumare, kaya Kumaring Len at kumparing Arthur diyan sa Carmelite Concepcion, at syempre pagbati na rin natin kay Pao at saka kay Julene, sa kanilang mga anak, at sa buong Azucena Tanyo family, saan mang sulok ng mundo. Yan, at yan, kasama rin natin ngayon si Bernard Castillo Mandigma, yan, nasa Cavite. At yan, ingat kayo dyan sa site, at syempre pagbati na rin sa iyong may bahay, kay Daisy at sa inyong mga anak dyan sa Candelaria, Quezon. Yan. Ayan. At
Ngayon kasama rin po natin mula sa Villa Escudero, ang Patual family. Siyempre pagbati natin yan sa pangunguna ni Nay Winnie at buong Patual family diyan sa Villa Escudero, sa inyong mga anak at mga apo at mga manugang. Yan. Okay, so okay, kasama rin natin from United States ang ating kapatid na si Nurse Abby, ang Dao family, yan ay atin pong pagbati, no, diyan sa USA Shuttle, Washington, no, at pagbati natin sa ating kapatid, yan, diyan kay Sister Abigail Dao at sa buong pamilya, no, yan. At yan. Okay. Yan. At from Osamis, no, kasama rin po natin ang C family, no, at pagbati natin diyan sa buong family, no, yang ang tawag sila Sir Dodo, kay Johan, kay Kerwin at kay Jansen. Diyan sa pangunguna po ni Dr. Julia, kasama po natin ngayon. Yan, purihin ang ating Panginoon Diyos diyan mula sa Osamis, no? At syempre kasama natin ang aking magandang nanay, yan, sa Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin ang aking nanay, Corazon, Getgano, Mercado, at pagbati natin sa buong Getgano, Mercado, saan mang sulok ng mundo. Yan. At, yan. Yan. At sino pa ba? Okay. Yan. At ito kasama rin natin ito sa Bible study kagabi, no, si sisters mula po sa Dubai, no, si Sister Maria Bonalos, no, isang mapagpalang umaga rito at Masa Alcar dyan, no, sa Dubai. At syempre kasama rin po natin ating kapatid, no, mula naman sa Makati City. At syempre pagbati rin natin ng happy birthday kay Kate, no. At yan, kasama po natin, no, kasunod pala ang Kuya Ramil at si Sister Kate, no. Kasama natin ang Rianzanes family, yan, sa pangunguna ni Sister Babes, no. Pagbati natin diyan kay Kuya Ramil, kay Kate at sa inyong mga anak, na mga poging mga yan, sa inyong mga pogi at magagandang anak. Yan. At yan, kay Sister Babes. Yan, at kasama rin po natin. Okay, yan. Kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin, no, ng Dolores, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga po, Tatay Victor, at kay Nanay Tisi. Yan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. That's all, no? Okay. Mukhang wala dito si Pastor Ape. Yan, yun, parang nakita ko si Ate Carmelyn. Hindi ko lang makita dito sa comment section. Nabati ko na rin. Yan, nakita ko dito sa... Okay. Okay, pagbati na rin natin, no? Wala dito si Pastora Pe at saka si Ate Nela, no? Okay, pagbati na rin natin kay Pastora Pe at kay Ate Nela. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa buong pamilya at sa inyong mga apo. At dahil dyan, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at tayo po ay manalangin. At muli kami po ay nakikiramay sa aming kapatid, no, na kay Sister Angel sa pagpanaw ng kanyang nanay, no, at sabi nga there's no enough words, no, to tell, to comfort the whole family, but our sincere and heartfelt sympathy, no, from your Purpose-Filled Life family at sa buong pamilya namin sa Mercado family. Isang taus-pusong pakikiramay sa iyo, kapatid. At dyan po tayo magtatapos, mga kapatid, at nawa tayo ay napagpala ng ating devotion sa ating God's Morning for today. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito na amin po, Panginoong, napag-aralan. At dahil sa iyo, Lord, kami po ay napagpala mo, Panginoon, na nagbigay ng pag-asa dahil sa iyong pagmamahal.
your name, Lord, our Lord Jesus Christ, our personal Savior, Lord, sa aming buhay ay isang bahagi na um, katagumpayan sa aming buhay. Nang ikaw ay aming tinanggap bilang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoon, ito ay nagpatunay, Panginoon, ng bagong buhay sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan mong ikaw ay aming pupurihan, pasalamatan, at itaas sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang aming Diyos, ang aming Panginoon at Hari, Lord, sa aming buhay. Maghari ka, Lord, sa bawat isa sa amin at sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na narito sa screen na aming kasama ngayon, Panginoon, at sa bawat mga tao na makikinig, Lord, ng replay. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pagbibigay, Lord, ng biyaya at awa na kung paano namin tinanggap ang salitang ito ay ito po ay magbunga sa aming buhay. Maranasan namin ang Rhema Word of God na nagmumula sa iyo. Hayaan mong mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa bawat tao na makakapakinig, O Lord, ng bawat salita na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng Espiritu mong banal upang ito ay mamalagi sa aming buhay at magkaroon, Panginoon, ng lakas at pag-asa na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na hindi ka kailanman magkukulang at nagkukulang sa aming buhay. Ikaw yung Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. At kaya nga po, Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, O Lord, upang sa kagalingan na iyong ilalapat sa bawat may karamdaman ngayon na nakikinig. Lord, kami po ay naniniwala na ikaw ang Diyos ng kagalingan at sa iyong presensya, your Shekinah glory, Lord, ang siyang nagbibigay, Panginoon, ng kaganapan na ang anumang bagay sa aming buhay ay napagtagumpayan mo na. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa yugtong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mayamang biyaya at awa. At patuloy naming idinadalangin na sa lahat ng aming gagawin, salamat for your protection, for your divine provision. Sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri. At sa aming kapatid, Panginoon, na si Sister Angel at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, kanlungin mo po ang pamilyang ito sa panahon na sila nga po ngayon ay nagdadalamhati sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Bigyan mo po sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo at i-comfort mo po sila sa panahong ito na kailangan nila ikaw bilang mag-comfort po sa kanila. Salamat, Panginoon, sa yugtong ito na kami po ay nakapapanalangin, nakalalapit sa iyo. At sa amin pong pagtatapos, dalangin po namin, Panginoon, na manahan ang iyong salita at ng aral na ito ay huwag mo hayaan na madagit, O Lord. At patuloy, Panginoon, na ingatan ng bawat isa ang bawat aral na aming natututunan sa bawat araw ng aming buhay. Muli sa lahat ng ito, sa iyo lamang po ang papuri. And we acknowledge, Lord, na ikaw ang pinakamagaling na guro na nagturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siyang nanahan sa lahat ng salita, sa lahat ng aming iniisip, at sa lahat ng aming ginagawa. Maghari ka sa buhay namin. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Ama naming nasa langit. And this I pray, in Jesus' name. Amen, amen. Okay, pagbati rin natin, parang humabol si Sister Aleli silang, at ang ating kapatid, ang Biray family. Pagbati natin sa silang family dyan sa Los Baños at ganun din dito sa Biray family sa Los Baños din po, Abae, Laguna. Yan, sa Biray family, pagbati natin dyan, kay Sister, ito, kasama po natin sa panguna ni Sister Grace. Siyempre, pagbati natin kay Brother Mike at sa buong Biray family. At siyempre, yan, kila Miko, kila Dayan, kay Carl, kay Ellie, at siyempre sa dalawang baby natin dyan, kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Ang cute na si Butchay. Yan. Sa mapagpalang umaga muli, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At tayo po, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.